Marshall Peak, Kabanata 186. Lustful stimulation all around. Napakapurol ng mga salita ni Miao Lin, halata ang kanyang intensyon. Nanlamig ang magandang mukha ni Yu Aoqing, malamig na sinabi. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirakan, papatayin kita. Hoy! Hindi natakot si Miao Lin, siya nga pala, lahat tayo ay mamamatay, ano ang pinagkaiba nito? Senior sister, nabuhay ka na sa mundong ito, handa ka bang mamatay kasama ang iyong pagkabirhen? Sobrang kawawa, mas mabuting hayaan kang si junior brother ang maglingkod sa iyo ngayong gabi, hayaan mong matikman mo ang pinakakahangahangang kasiyahan sa mundo, pagkatapos ay maaari kang mamatay ng walang pagsisisi. Napabuntong hininga si Yu Aoqing, halatang galit, ang kanyang mga mata ay parang yelo habang nakatitig kay Miao Lin. Hindi niya inaasahan na sa ilalim ng napakalaking presyon ng buhay at kamatayan, ang junior brother na ito na palagi niyang minamaliit ay magiging napakatapang at baliw, kahit na magtatangka pang salakayin siya. Ngunit halatang hindi siya papayagan ni Yu Aoqing na gawin ang gusto niya, kumislap sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay, hanggat nang ahas si Miao Lin na lumapit, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Nakita rin ni Miao Lin ang puntong ito, determinado siyang ilabas ang lahat para mapalapit sa kanya, ngunit hindi niya makuha ang lakas ng loob na gawin iyon, sila ni Yu Aoqing ay nasa deadlock ng mahabang panahon bago siyang umiti at umatras. Si Yu Aoqing ay hindi maiwasang magpahinga, sa ganitong uri ng lugar, maliban kung ito ay talagang kinakailangan, talagang ayaw niyang makipag-away sa sinuman. Naghari ang katahimikan sa kuweba. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi nagtagal, pagkatapos ng halos isang insenso na halaga ng oras, ang mabigat na paghinga ng isang lalaki at isang babae ay maririnig ng sabay. Parehong nakasimangot si Yang Kai at Yu Aoqing, nakatingin sa direksyon ng tunog. Sa isang sulyap lang, si Yang Kai ay hindi nakaimik, at si Yu Aoqing ay natigilan din. Hindi nagawang hikayatin ni Miao Lin si Yu Aoqing, ngunit sa sandaling ito, mapusok niyang hinahalikan si Luo Chenchen. Marahil ang mabulaklak na salita ni Miao Lin ang gumana, o marahil ito ay ang presyon ng kamatayan na kailangan niyang magpahinga, o marahil ito ay dahil si Luo Chenchen ay hindi isang malakas na babae, ngunit siya at si Miao Lin ay magkayakap sa isa't isa, gamulong-gulong. Sa lupa, magkayakap at magkahawak kamay, mabangis na halikan. Parang walang ibang tao sa paligid, mainit at mahalumigmig ang eksena. Nakikinig sa madamdaming paghinga sa kuweba, nagsimulang damaloy ng mas mabilis ang dugo ni Yang Kai. Naninigas ang kanyang lalamunan, at hindi niya maiwasang ibuka ang kanyang mga labi. 3 o 4 na buwan na siyang hiwalay kay Suyan, at sa paglipas ng panahon at pagunlad ng kanyang sariling lakas, ang impluwensya ng Yin Yang Joyce Unification Art sa kanya ay naging mas malalim at mas malalim din. Dati, noong nag-explore siya sa Hidden Island sa barko ng Red Cloud Sect, ayos pa. Noong mga araw na iyon, kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng dako, at walang oras para mag-isip ng napakaraming bagay. Nang maglaon, nang siya ay nakulong sa Hidden Island, kailangan niyang kumilos kasama si Yu Aoqing at ang iba pa, kahit na kung minsan ang kanyang puso ay hindi sinasadyang mag-isip. Gayunpaman, nagawang pigilan ito ni Yang Kai gamit ang kanyang sariling lakas. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, naniniwala si Yang Kai na makakatagal siya ng mahabang panahon hanggang sa bumalik siya sa High Heaven Pavilion para hanapin si Suyan para sa dual cultivation. Ngunit kahit na matalo mo si Yang Kai hanggang mamatay, hindi niya akalain na darating ang araw na may magsasadulan ng live na eksena sa pakikipagtalik sa harap niya, 3 talampakan lang ang layo mula sa kanya, sa ilalim ng kanyang ilong. Ang ganitong uri ng pagpapasigla ay mas matindi kaysa sa anumang pandiwang o pisikal na pang-aakit. Ito ay mula sa visual. Ang kanyang pakiramdam ng pandinig, amoy, at pagpapasigla. Kahit na ang isang santo ay magkakaroon ng ilang ripples sa kanyang puso, hindi banggitin si Yang Kai na labis na naapektuhan ng Joyce Unification Art. Para itong pulubi na ilang buwan ng nagugutom, biglang may inilapag na mesa na puno ng mga masasarap na pagkain sa kanyang harapan. Hindi na makapaghintay si Yang Kai na sampelin si Miao Lin at Luo Chenchen hanggang sa mamatay. Nakaramdam ng hindi komportable si Yang Kai sa kabuuan. Paano ang ibang tagalabas, si Yu Aoqing, ay hindi makaramdam ng hindi komportable. Noong una, natulala siya, namumula ang pisngi. Pagkatapos, bahagyang bamuka ang kanyang maliit na bibig, at siya ay natigilan. Hanggang sa gamulong si Miao Lin at Luo Chenchen sa kanyang mga paa, gulong-gulo ang kanilang mga damit at mabigat ang kanilang paghinga, na sa wakas ay nagising sila mula sa kanilang pagkatulala at nagmamadaling tumakbo patungo sa direksyon ni Yang Kai. Hindi malaki ang kuweba, kaya nang gamulong sina Miao Lin at Luo Chenchen sa lupa, napakaliit ng espasyong natitira para kina Yang Kai at Yu Aoqing. Ang eksena ay medyo kakaiba, marahil ay bihirang makakita ng ganoong eksena sa libu-libong taon. Isang lalaki at isang babae ang mapusok na naglalabasan sa lupa, habang ang isa pang lalaki at babae ay nakaupo sa gilid at nanonood. Kahit anong tingnan, ito ang marangyang buhay ng mayayaman. Mag-asawang nangangalunya. Halos sabay na nagmura sina Yang Kai at Yu Aoqing sa kanilang mga puso. Ngunit sa oras na ito, sino ang maaaring sisihin sina Miao Lin at Luo Chenchen? Halos mapahiya si Yu Aoqing, at wala sa mood si Yang Kai na makialam sa negosyo ng ibang tao, desperado niyang sinusubukang sugpuin ang lumalakas na pagnanasa sa kanyang puso.
Pabigat ng pabigat ang kanilang paghinga, at nagkalat ang kanilang mga damit sa buong lupa. Hindi nagtagal ay nagharap sina Miao Lin at Luo Chen, ang hangin ay mahalumigmig, at ang tanawin ay napakakakit-akit. Sinabayan ng pidgel na sigaw ng pagkagulat, agad-agad ang tunog ng mga alon at isang lalaki at isang babae ang umuungol. Halos hindi sinasadyang yumuko si Yu Aoqing kay Yang Kai, sa oras na ito, naramdaman niyang ang batang ito lang ang maaasahan niya, kahit papaano, kumpara sa nalilitong Miao Lin at Luo Chen, mas maaasahan siya. Umalis ka sa daan ko. Nagpupumilit na si Yang Kai na lumaban, ngunit si Yu Aoqing ay walang ingat na dumidikit sa kanya. Ang kanyang malambot na katawan at ang pabango ng isang batang babae ay umaagos, halos masayang ang pagsisikap ni Yang Kai. Ang magaspang na ugali at ang mababang pagmumura ay nagpapahinahon ng kaunti kay Yu Aoqing, galit siyang lumingon kay Yang Kai, ngunit nalaman niyang ang kabilang partido ay nakatitig sa kanya gamit ang isang pares ng eskarlata na mga mata. Ang mga matang ito, kumpara kay Miao Lin, napuno sila ng higit pang kabaliwan. Nanlamig ang buong katawan ni Yu Aoqing, sa kanya lang naalala na lalaki rin pala ang katabi niya. Nagmamadali siyang umiwas sa gilid, ngunit ang matinding hingal at hilinghing ay parang isang demonyong tunog na bumubuhos sa kanyang mga tenga, dahilan upang ang kanyang katawan at isipan ay mag-alon kasabay nito. Medyo uminit ang buong katawan niya, parang may nagliliyab na bowl ang apoy sa ibabang bahagi ng tiyan niya, pati ang hiningang ibinugan niya ay nakakapaso. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon ay kumalat sa buong katawan niya, na nagpapahina sa kanya at nanghihina. Sa gulat, nagmamadaling tinakpan ni Yu Aoqing ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang dalawang kamay, yumuko sa gilid na may naagrabyado na ekspresyon, ipinilig ng husto ang kanyang ulo. Siya ay palaging mataas at makapangyarihan sa Red Cloud Sect. Kadalasan, ang sinumang lalaki sa parehong henerasyon na makakakita sa kanya ay magiging magalang, maaaring ipakita ang kanilang mahusay na lakas o ang kanilang malalim na kaalaman. Hindi man lang niya narinig ang tungkol sa mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae, lalo pa ang isang taong nang ahas na maging mapangahas sa harap niya. Ang mga kakaibang ingay at labis na galaw na iyon ay parang mga sledgehammer na dumudurog sa kanyang ulo, na nagpapahina sa kanya at halos hindi makapag-isip. Mabilis na lumipas ang oras, ang bawat paghinga ay tila isang uri ng pagpapahirap. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas, ngunit narinig ni Yu Aoqing na si Junior Sister Luo ay nagpakawala ng isang malakas at matalim na sigaw, tulad ng isang namamatay na hiyaw, maging ang kanyang paghinga ay huminto. Dahil dito ay nagpanik siya, si Junior Sister Luo ay patay na rin. Ngunit pagkatapos, ang junior sister na ito na si Luo ay hindi maisip na nabuhay muli. Nagsimula na naman siyang magdaldal. Sa sandaling ito, si Yu Aoqing ay wala ng kayabangan sa nakaraan, para siyang hedgehog na natanggalan ng mga tinak. Gusto lang niya ng tahimik na lugar para makapagpahinga. Hindi rin nakayanan ni Yang Kai. Pakiramdam niya, kapag hindi siya kikilos, siya ay nakatakdang mahulog. Ngunit bago pa niya magawa ang anuman, maraming malalaking insekto ang sumugod mula sa labas, na dumating sa harap ni Miao Lin at Luo Chen. Itinaas nito ang matatalas na kuko sa hangin at marahas na sinaksak. Ang mga totoong hiyawan ay lumabas, sina Miao Lin at Luo Chen ay halos magkasabay na tumagos, at pagkatapos ay kinaladkad ng malalaking insektong iyon. Senior Sister Qing, iligtas mo ako. Napasigaw si Luo Chen sa gulat. Nanginginig lang si Yu Aoqing, paano siya magkakaroon ng kakayahang iligtas siya. Nagkalat ang dugo sa kalsada. Sina Miao Lin at Luo Chen ay kinaladkad ng malalaking insekto, unti-unting lumalayo. Hindi nagtagal, unti-unting hamina ang malungkot na hiyawan, at tuluyang nawala. Gaya ng sinabi ni Miao Lin noon, para makapagsaya bago mamatay, maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Matapos maghintay na mawala ang boses ng dalawang tao sa mahabang panahon, tahimik na binitawan ni Yu Aoqing ang kanyang mga tainga at lumingon upang tumingin. Matapos malaman na wala na sila roon, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Napahiya talaga siya sa eksenang iyon hanggang sa hindi na niya maipakita ang kanyang mukha. Kaya kahit alam niyang patay na ang kanyang junior brother at junior sister, wala siyang kahit kititing na panghihinayang, tanging ginhawa. Habang tinatapik niya ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag, bigla niyang napagtanto na nakatingin sa kanya ang bata na may matako na tingin. Kaagad, tumalon siya, parang cheetah na nangangaso ng biktima. Mabangis na sumugod sa kanya. Hingal na hingal siya, at kumukulo ang kanyang hininga. Katulad ng mapangahas na Miao Lin, hindi, mas baliw pa kay Miao Lin. Hulihin mo si kamatayan. Sigaw ni Yu Aoqing, itinaas ang kanyang palad patungo kay Yang Kai. Nagpadala rin si Yang Kai ng palad. Burning Sun's 3-layer blast. Tatlong mabangis na pagsabog ng Truyang Yuan Qi ang sumugod sa maselang braso ni Yu Aoqing. Kaawa-awa siya, isang marangal na Separation and Reunion Boundary 6th Stage Cultivator, na nakipaglaban pa lang sa kayod ng insekto, ay hindi pa nakakabawi ng gaanong Yuan Qi, at ang kanyang isip ay hindi matatag, hindi maipakita ang kahit 30% ng kanyang lakas, paano natiis niya ang kakaibang galaw ni Yang Kai. Nang pumutok ang unang pagsabog ng Yuan Qi, madali niya itong naresolba, ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, ang pangalawang pagsabog ng Yuan Qi ay marahas na sumabog. Nagpanik si Yu Aoqing at pinaikot ang kanyang Yuan Qi upang labanan, sa wakas ay nagawang maiwasan ang panganib.
Nang pumutok ang ikatlong pagsabog ng Yuan Qi, biglang namutla ang magandang mukha ni Yu Aoqing. Sumisigaw, lumipad siya na parang silang saranggola, nabali ang kanyang jade arm, sobrang sakit na halos maluha-luha siya sa lugar. Hindi na hinintay na bumangon siya, sinunggaban na siya ni Yang Kai at naglabas ng isa pang palad, na dislocate ang kabilang braso niya. Tiniis ni Yu Aoqing ang sakit, yumuko ang kanyang tuhod, at marahas na sinipa ang pandian ni Yang Kai. Mabilis na tumalikod si Yang Kai, bahagya itong iniiwasan, ngunit sa isang pagwawalis ng kanyang kamay, napaungol si Yu Aoqing, ang kanyang mga hita ay marahang bumagsak sa lupa. Dahil nabali ang tatlo sa kanyang apat na paa, hindi man lang makatayo si Yu Aoqing, lalo pa sa pag-atake. Nakatitig siya sa kawalan habang namumula ang mga mata ng binata. Parang toro sa init, yumuko siya at samandal sa katawan nito, walang iya na hinahalikan ng leeg at pisngi nito. Ang kanyang dibdib ay minasa ng kanyang kamay. Wala siyang kahit kititing na lamang para sa fairer sex. Tanging karahasan at kawalang ingat ang nasa katawan niya. Hindi. Huwag. Nagpupumiglas si Yu Aoqing, umiiyak, nakikinig sa tunog ng punit ng kanyang damit, ngunit hindi niya napigilan ang lahat. Ang katawan ng Jade na pinangarap ng hindi mabilang na mga disipulo ng Red Cloud Sect, ngunit walang pagkakataong makalapit, ay unti-unting lumitaw sa kuwebang ito, maputi at maislan, ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, maislan, ang kanyang figure ay kahanga-hanga. Hinalikan siya ng binata hanggang pababa, hindi, kumadyot. Malinaw na naramdaman ni Yu Aoqing na may natitira pang mga bakas ng ngipin sa kanyang katawan. Isang pakiramdam ng kahihiyan ng bamalat sa kanyang puso, halos mamatay ang puso ni Yu Aoqing. Ang binata na ito, sa sandaling ito, ay tila nagbago sa ibang tao, para siyang demonyong puno ng kasamaan, uhaw sa dugo at malupit na hanggang sa puntong nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Martial Peak, Kabanata 187. Persistence and Breakthrough. Ang tanging natitira niyang puting damit na panloob ay pinunit din niya, na inilantad ang hubad na katawan ni Yu Aoqing. Habang siya ay umiiyak at humihingi ng awa, hinayla ni Yang Kai ang kanyang damit at mabilis na bumangon, ang kanyang lalamunan ay naglalabas ng mahinang dagandong. Ang ipinagmamalaking anak ng langit ng Red Cloud Sect ay walang kapangyarihang lumaban, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi na umiiyak, hindi na humihingi ng awa, hinayaan ang mga luhang pamatak mula sa kanyang mga mata. Marahil, tama ang sinabi ni Miao Lin noon. Malapit na siyang mamatay, ano ang dapat protektahan? Bagamat ang batang ito ngayon ay mukhang marahas at masama, kumpara sa hamak na si Miao Lin, at least mas magaling siya. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang dibdib, ito ay mula sa pagkakaipit, hindi napigilan ni Yu Aoqing na mapaiyak ng malungkot. Nang maisip niya na siya ay tiyak na mapapahamak na mawala ang kanyang kawalang kasalanan, at malapit ng madungisan, biglang huminto ang batang nakasakay sa kanya. Bahagyang ibinuka ni Yu Aoqing ang kanyang mga mata, para lamang makita na nakatitig pa rin ito sa kanya gamit ang mga pulang mata na iyon. Ang mga mata na iyon ay puno rin ng pagnanasa, kasakiman, at pagmamayari, ngunit paminsan-minsan, tila may bakas ng pakikibaka at pagtutol na sumisilip sa kanila. Ang mainit na hangin mula sa kanyang mga butas ng ilong ay sapat na upang matuno ang ginto at makabasag ng bakal. Magkadikit ang kanyang mga kilay, at puno ng sakit ang kanyang mukha, na para bang may tinitiis. Biglang sumabog ang katawan ng batang ito na may palpitating energy, na lalong nagmukhang masama. Kasunod ng pagputok ng enerhiyang ito, talagang tumaas ang kanyang lakas sa hindi maisip na bilis. Chi Transformation Level 4, Level 5, Level 8, Level 9. Paghihiwalay at Reunion Boundary Yuan Chi Fluctuations. Hanggang sa makalusot siya sa Separation and Reunion Boundary Second Stage, unti-unti itong naging matatag. Sa paglakas ng kanyang lakas ay lalong tumitindi ang kabaliwan sa kanyang mga mata, ngunit ang ganoong pakikibaka at paglaban ay lalo ring naging marahas. Bigla siyang bumaba mula sa kanya, nakaupo na naka-cross-leg sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungot. Tumayo ka sa akin. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Si Yu Aoqing, na nag-aakalang siya ay mapapahamak, ay natigilan, na para bang nabigyan siya ng amnestia, pilit niyang pinulot ang isang piraso ng damit na may putol na braso, na nakatikip sa kanyang maputi at walang bahid na katawan. Ibinaluktot ang kanyang magandang binti, dahan-dahan siyang lumipat sa gilid ng sulok, nakatitig kay Yang Kai nang may takot, nanginginig ang kanyang malambot na katawan. Si Yang Kai ay napakatino. Mula sa simula hanggang sa wakas, malinaw ang kanyang kamalayan, kasama na noong sinunggaban niya si Yu Aoqing, kabilang ang pagtanggal ng kanyang damit at pagsira sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng instinctive impulse ay umabot na sa pinakamataas sa ilalim ng stimulation ni Miao Lin at Luo Chenchen. Imposibleng kontrolin ito. Habang tinatangkilik ang paglabas ng pagnanais na nakabaon ng malalim sa kanyang mga buto, nilalabanan din niyang kayang impluensya nito sa kanya. Sa huli, wala siyang choice kundi gamitin ang matigas na kalooban para sugpuin ito. Hanggang sa sandaling ito ay naunawaan na niyang kayang ibig sabihin ni Su Yan nang sabihin niyang mahirap pigilan ang ganitong uri ng pagnanasa. Kung ang babaeng nag-iisa niya ay hindi si Yu Aoqing, kung nasa malapit si Su Yan, kahit na kailangan niyang umakyat sa bundok ng mga espada o sumisid sa dagat ng apoy, hahanapin sana siya ni Yang Kai. Ang dugo at chi sa kanyang dibdib ay umaagos ng husto.
Tumatawag ang bawat piraso ng laman at bawat selula sa kanyang katawan, nananabik sa malambot at mabangong aliw ng isang babae. Ang Yuan Chi ay hindi mapakali at marahas, gamulong sa buong kuweba, bumubulong at sumipol, na iniistorbo ang malalaking insekto na naglilibot upang mag-imbestiga. Sa itaas na bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang balat ay namumula sa dugo, nakakatakot. Gayunpaman, sa hindi kalayuan sa kanya, may isang ganap na hubad na dilag na walang lakas na lumaban. Hanggat handa siya, maaari niya itong kunin para sa kanyang sarili anumang oras at tikman ang kahangahangang lasa ng kasiyahan. Para sa kasalukuyang Yang ito ay walang alinlangan na isa pang uri ng pagsubok. Sinusubukang huwag isipin ang tungkol sa kanya, kahit ang figure ni Su Yan ay pilit na binura sa kanyang isipan ni Yang. Ibinaon ni Yang ang kanyang sarili sa kanyang sariling katawan, patuloy na nagpapalipat-lipat ng kanyang true Yang secret art, walang katapusang nararamdaman ng mga misteryo ng matigas na gininto ang skeleton upang makagambale sa kanyang sarili. Noong nakaraang pagkakataon, naintindihan niya ang matigas na kalooban mula sa matigas na gininto ang kalansay, ngunit alam ni Yang na may mga bagay pa ring nakatago sa kanyang gininto ang kalansay. Ang kanyang lakas ay hindi sapat, at ang kanyang pangunawa ay hindi sapat, kaya hindi niya maintindihan ang mga ito sa ngayon. Sinasamantala ang pagkakataon ngayon, muling naramdaman ni Yang ang matigas na gininto ang balangkas. Hindi niya hinanggad na unawain ang mga misteryo ng matigas na gininto ang kalansay, para lamang patatagin ang kanyang magagalitin na pagnanasa. Ang epekto ay hindi masama. Hindi man naibsan ang sitwasyon, at least ito ay naging matatag. Matatak din si Yu Aoqing, alam na si Yang ay tiyak na lumalaban sa kanya, kaya natural na hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang ingay, baka maakit niya ang atensyon ni Yang. Nakayuko lang siya sa kuweba, hindi gumagalaw. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang sitwasyon ni Yang, unti-unting humihinahon ang kanyang irritable mood, at ang kanyang umaalon na Yuan Chi ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagpipigil. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, nang mawala ang marahas na aura ni Yang, muling bumalik sa kalmado ang kuweba. Huminga ng malalim, binuksan ni Yang ang kanyang mga mata, at ang pansamantalang pagtaas ng lakas mula sa matigas na kalooban ay unti-unting nawala, at ang kanyang kaharian ay bumagsak. Unang yugto ng paghihiwalay at pagsasama-sama. Pagbabago ng chi ika-siyam na yugto, ikaw ang yugto. Ika-5 yugto, nag-stabilize na siya. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nalabanan ang pagnanasa sa kanyang puso, at ang kanyang lakas ay talagang nadagan ng isang stage. Bagamat ito ay isang hindi inaasahang pakinabang, ang ekspresyon ni Yang ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon. Bahagyang kumunat ang noon niya, nakaupo doon na hindi gumagalaw, nalilito sa pag-iisip. Sa pagkakataong ito, habang inuunawa ang mga misteryo ng matigas na gininto ang skeleton, bagamat wala siyang nakuhang anuman, parang wala siyang pag-unlad. Kahit papaano, naramdaman ni Yang na parang may patong ng kadena na humaharang sa kanyang dinadaanan. Hanggat kaya niyang malagpasan ang kadena na ito, lilito ang iba pang misteryo ng matigas na gininto ang balangkas. Kasamaang palad, ang kanyang kasalukuyang lakas at pangunawa sa martial daw ay masyadong mahina, hindi sapat para maputol ang tanikala na ito. Maghihintay na lamang siya ng isa pang pagkakataon para maunawaan ito. Nagpakawala ng mahabang hininga, nilainggan ni Yang ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, sumulyap kay Yu Aoqing na nakatitig sa kanya sa sulok. Sa kanyang magagandang mata, may bahid ng gulat, ngunit bakas din ng hinanakit at hinanakit. Ang sinumang babae na nakatagpo ng ganoong sitwasyon ay hindi maaaring manatiling kalmado. Tumayo si Yang at naglakad palapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Huwag kang pumunta dito. Mabangis na sigaw ni Yu Aoqing, sinusubukan ng kanyang katawan na umatras, ngunit sa likod niya ay ang pader ng kuweba, saan siya maaaring umatras. Gumapang ang bibig ni Yang sa isang hindi maipaliwanag ng ngiti, dahan-daang lumuhad sa harap niya. Umalis ka sa daan ko. Ang mga kamay ni Yu Aoqing ay hindi makagalaw, ngunit pinatibay niya ang kanyang puso at isinandal ang kanyang ulo kay Yang. Hindi gumalaw si Yang, hinayaan ang kanyang ulo na tumama sa kanyang noo. Sa isang malakas na kalabog, si Yu Aoqing ay nasa bingit ng pagbagsak, ang kanyang maliwanag na noo ay biglang namula. Inabot ni Yang ang isang kamay, hinawakan ang kanyang na-dislocate na braso, hinayla ito pababa at itinulak ito pataas. Sinamahan ng malutong na kaluskos, sumigaw si Yu Aoqing, ang sakit ay nagpawis sa kanya saglit, nalikas na ikinumpas ang kanyang palad patungo kay Yang. Sinagot ni Yang gamit ang isang palad, pinipigilan ang kanyang pag-atake, malamig na sinabi. Kung gusto mong mamatay, maaari na kitang patayin ngayon. Ang malamig na tingin sa kanyang mga mata, ay natulala sa kinatatayuan ni Yu Aoqing, sa kanya lang napagtanto na ang kanyang natanggal na braso ay naayos na. Binaliwala ang kanyang nakamamatay na tingin, inabot ni Yang at hinimas ang kanyang hita, pinaikot ang kanyang Yuan Chi upang lutasin ang panloob na pinsala doon. Isang mainit na pakiramdam ang dumating, na naging dahilan upang medyo hindi mabata si Yu Aoqing. Matapos harapin ang kanyang nasugatang braso at hita, dahan-daang bumangon si Yang at umupo sa gilid. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Yu Aoqing, hindi siya makapaniwala na tatretuhan siya ng binatang ito ng napakabait. Hindi nagtagal, gumamit siya ng isang uri ng pagmamalabas na paraan upang sirain ang kanyang katawan sa pagtatangkang angkinin siya.
Siya ay walang pakikipagkaibigan sa kanya, at kahit na may sama ng loob sa kanya, bakit niya gagawin ito? Hindi maintindihan, itinikom ni Yu Aoqing ang kanyang mga ngipin, palihim na pinagmamasdan si Yang Kai habang isinusuot ang kanyang mga damit. Nang marinig ang paggalaw na ito, natural na alam ni Yang Kai kung ano ang kanyang ginagawa, nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata, alam niya na tiyak na mayroong walang katapusang tanawin, na nagiging dahilan upang mangarap ang mga tao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala siyang gaanong reaksyon. Sa pag-iisip tungkol dito, marahil ito ay ang akumulasyon nitong mga nakaraang buwan, na ang lahat ay nalutas sa panahon ng paglaban, upang siya ay maging kalmado. Ito ay isang magandang paraan upang linangin ang isip, may pan sa loob ng isang panahon, pagkatapos ay humanap ng paraan upang labanan, kapag ang paglaban ay naging matagumpay, ito man ay lakas o estado ng pag-iisip, pareho ay maaring mapabuti. Jin di sinasadya, nakahanap si Yang Kai ng angkop na landas sa paglilinang para sa kanyang sarili. Ang kuweba ay muling tahimik, sina Yang Kai at Yu Aoqing ay nakaupo sa magkabilang dulo ng kuweba, ang isa ay matiyagang naghihintay, ang isa ay natatakot, walang nagsasalita. Makalipas ang isang araw, may biglang gumalaw sa labas, ito ay ang mga malalaking insekto na dumarating upang hulihin sila muli. Nanginginig ang ekspresyon ni Yang Kai, idinilat ang kanyang mga mata, ngunit si Yu Aoqing ay natatakot na sundan niya ang mga yapak ng kanyang junior brother at junior sister. Tulad ng kanyang pag-aalala, nakita niya si Yang Kai na tumayo ng mag-isa at lumabas. Hindi niya sinusubukang iligtas si Yu Aoqing dahil sa kabaitan. Mabagsik ang puso ng babaeng ito, siguradong hindi siya mabuting tao. Not to mention na wala pang ginawa sa kanya si Yang Kai noon, kahit physical relationship man sila, hindi siya hahayaang mabuhay ni Yang Kai. Dati, nang i-connectan niya ang kanyang braso, ito rin ay para bumalik ng isang pabor, pagkatapos ng lahat, ang tagumpay na ito ay salamat din sa kanya. Pagpapalon sa kanya, pantay ang dalawa, walang utang sa isa. Si Yang Kai ngayon ang nagkusa na lumabas, ang pangunahing layunin niya ay hanapin ang Insect King. Kung gusto niyang umalis sa mapahamak na lugar na ito, kailangan niyang hanapin ang Insect King. Kasama ang nakita niya nitong mga nakaraang araw at ang kanyang sariling karanasan, sigurado si Yang Kai na nahuli sila ng mga insektong ito para tangkilikin ng Insect King. Marahil sa nakikitang pagiging mataktikan ni Yang Kai, ang malalaking insekto ay hindi kasing malupit kina Miao Lin at Luo Chen, ngunit isa sa kanila ang nanguna, habang ang iba ay tinulak at nabangga si Yang Kai mula sa likuran, na hinihimok siyang kumilos ng mas mabilis. Tumitig si Yu Aoqing sa lahat ng ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukulot sa isang masayang ngiti, ngunit hindi nagtagal ay muli siyang umiyak. Natural na nais niyang mamatay si Yang Kai, ngunit kung talagang mamatay si Yang Kai, siya na lang ang natitira sa sandaling ito. Kung ikukumpara doon, mas gusto niyang mabuhay si Yang Kai. Matapos ang maraming pagliko sa wormhole, hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal siyang naglakad bago siya nakarating sa isang malaking kuweba. Itinulak ng malalaking insekto si Yang Kai sa kuweba at hindi sumunod. Old Demon. Si Yang Kai ay mapagbantay na tumingin sa paligid habang tumatawag sa kanyang isipan. Ngunit ang Old Demon, na laging tumatawag, ay hindi tumugon sa pagkakataong ito. Natigilan si Yang Kai, sa pag-aakalang may nangyari sa kanya, kaya nagmamadali siyang tumingin, at hindi niya napigil ang tumawa. Hindi niya alam kung kailan tinataka ng matandang demonyong ito ang kanyang divine sense. Anong ginagawa mo? Binuksan siya ni Yang Kai at nagtanong. Young Master, tapos ka na ba? Tumiti ang matandang demonyo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 188. Insect Key. Hindi ba tinawag mo at ng babaeng iyon si Yu Aoqing? Hehe. Ang Old Demon ay ngumiti ng malungkot. Sinabi na ni Young Master noon na kung ikaw ay nag-iisa sa sinumang babae, ang matandang alipin na ito ay kailangang silyuhan ang kanyang divine sense, tatandaan iyon ng matandang alipin. Talagang sinabi na ito dati, bahagyang tumanggo si Yang Kai, ngunit hindi nagpaliwanag, sa halip ay sinabi. Natatakot akong makita ko ang hari ng insekto sa lalong madaling panahon, susubukan kong supilan ito, manatili ka sa aking tabi. Gilid. Nang marinig na may gagawing seryosong bagay si Yang Kai, mabilis ding naging seryoso ang matandang demonyo. Sumusunod ang matandang aliping ito. Laming-galinga si Yang Kai sa paligid at nakitang napakaluwang ng kuweba, isang hindi kanais-nais na amoy lamang ang kumakalat sa kuweba. Matapos maghanap ng mahabang panahon, hindi pa rin mahanap ni Yang Kai ang hari ng insekto. Sa halip, nakakita siya ng maraming buto at bangkay sa kuweba. Nandito lahat sina Zhang Yu, Miao Lin, at Luo Chen ng Red Cloud Sect. Ang tatlong taong ito ay tila dumanas ng matinding sakit noong sila ay nabubuhay pa, ang kanilang mga mata ay dilat, at ang kanilang mga laman at dugo ay nalanta na parang patay na kahoy, na mukhang lubhang nakakatakot. Si Zhang Yu ang unang namatay, at siya ang pinakamalubhang nanlambot, si Miao Lin ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya, tanging si Luo Chen lang ang tila may kaunting kahalumigmigan sa kanyang laman at dugo, ngunit kaunti lamang. Young Master. Ang haring insektong ito ay tila sinipsip ng tuyo ang kanilang mga laman at dugo. Sabi ng matandang demonyo sa malalim na boses. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, lumuhad sa harap ng katawan ni Luo Chen.
Ang disipulong ito ng Red Cloud Sect ay nakikipagtalik kay Miao Lin nang mahuli siya ng malaking insekto, at sa sandaling ito ay hubad pa rin siya. Ang orihinal na magandang mukha ng batang babae ay kakilakilabot na ngayon, ito ay talagang nagpabuntong hininga. Nasaan ang hari ng insekto? Tulad ng pagiging mapagbantay at kainahinala ni Yang Kai, ang katawan ni Luo Chen ay tila bahagyang gumalaw, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang biglang lumabas mula sa kanyang braso, na direktang umatake kay Yang Kai. Young Master, mag-ingat ka. Si Yang Kai ay mapagbantay, bagamat bigla itong nangyari, hindi siya nataranta. Inikat ang kanyang Truyang Yuan Chi, ang kanyang footwork ay nagbukas, at ang kanyang figure ay kumikislap, na lumilitaw na higit sa isang dosenang talampakan ang layo. Ngunit bago pa man siya makatayo, nalaman niyang dumating na nga sa harapan niya ang gintong liwanag. Sobrang bilis. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at muli siyang nag-flash out. Katulad ng dati, muling lumipad ang gintong liwanag. Nakarinig si Yang Kai ng bahagyang paghiging. Sa gininto ang liwanag, malabo niyang nakita ang isang figure na nakahawig ng mga kakaibang insektong iyon, ngunit ito ay hindi mabilang na mas maliit. Ito ang Bug King. Noong una ay inakala ni Yang Kai na ang Bug King ay magiging isang malaking tao, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakaliit. Gayunpaman, kamangha-mangha ang bilis ng paglipad nito. Bilang Bug King, tiyak na mas mabangis ito at mahirap pakitunguhan kaysa sa mga kakaibang insektong iyon. Hindi nang ahas na maging mabagal, ginamit ni Yang Kai ang kanyang footwork upang umikot sa paligid ng Insect King sa kuweba, naghihintay ng pagkakataong umatake. Pagkatapos ng 15 magkakasunod na pagkislap, inubos ng Insect King ang lahat ng Yuan Chi nito, ngunit hindi lumawak ang distansya sa pagitan nito at Yang Kai. Sa halip ay mas lumapit ito. Wala nang paraan para maiwasan ito. Nakatayo ng matatag, naging marangal ang ekspresyon ni Yang Kai habang sumuntok siya patungo sa gintong liwanag. Ang tunay na Yang Yuan Chi ay mabangis na sumabog. Isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang suntok na ito ay hindi nagpalipad sa Bug King. Sa halip, nakaramdam ng kirot si Yang Kai sa kanyang kamao, at ang gintong liwanag ay nawala ng walang bakas. Nagmamadaling binawi ang kanyang kamao, mukhang nabigla si Yang Kai. Natagpuan niya na may maliit na butas na duguan sa kanyang kamao, at sa ilalim ng kanyang balat, mayroong isang umbok na nag-drill sa likod ng kanyang kamay at nawala sa isang kisap mata. Anong klaseng insekto ito? Si Yang Kai ay natakot sa kanyang talino. Gusto niyang sagasaan at supilan ng Bug King, ngunit hindi niya inaasahan na magdaranas siya ng ganoong kalaking kawalan. Nag-drill talaga ito sa katawan niya. Mabilis siyang naupo ng naka-cross-leg, maingat na dinama ang kanyang katawan, ngunit walang kakaiba. Parang nag-drill ang bug sa kanyang katawan at biglang nawala. Young Master, may nararamdaman ka bang mali? Gulat na tanong ng Old Demon. Hindi. Naguguluhan din si Yang Kai. Sa pagtingin sa kalagayan ng mga taong Red Cloud, malamang na nag-drill ang Bug King sa kanilang mga katawan at sinipsip ang kanilang mga laman, ngunit bakit walang nangyari sa kanya? Hindi, tingnan mong mabuti. Biglang naalala ng matandang lingkod na ito ang isang sinaunang insekto na medyo katulad ng bagay na ito. Natural na alam ni Yang Kai na may mali. Mabilis niyang isinubsob ang kanyang isip at inimbestigahan ang brasong tinutusok ng Bug King. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakakita siya ng ilang bakas. Ang Bug King na ito, sa sandaling ito, ay nag-drill sa Star Space sa likod ng kanyang kamay. Binuksan ang Star Space na ito sa pamamagitan ng pagsasanay ng Star Mark Martial Skill. Karaniwan, ang espasyong ito ay nag-iipon ng Yuan Chi, naghihintay ng oras na sumabog. Ayon sa mga salita ng Old Demon, ang martial skill na ito ay isang beses na malakas. Kapag ito ay ginamit, ito ay maaaring mamatay ka o ako ay mamatay. Huling beses sa Heaven's Cave Inheritance, umasa din si Yang Kai sa Star Mark para masugatan ng husto ang turtle-shaped monster beast. Ang kakaibang Bug King na ito ay maaaring aktwal na mag-drill sa espasyong ito. Higit pa rito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang malaking halaga ng Yuan Chi na naipon niya sa Star Space sa nakalipas na ilang buwan ay walang kabuluhang nilalamon. Sa isang saglit lang, 1/4 ng Yuan Chi ang nawala. Sa sandaling mag-drill ito, walang paraan si Yang Kai para mailabas ito, maliban kung putulin niya ang kanyang kamay. Nang sabihin niya ito sa Old Demon, biglang nabalisa ang Old Demon. Masama, masama. Kung maubos nito ang lahat ng Yuan Chi, sisipsipin nito ang laman at dugo ng Young Master. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ang Young Master, at kung mamatay ka, ang matandang lingkod na ito ay ililibing din kasama mo. Ano ang dapat nating gawin? Gawin. Napakunot-noo si Yang Kai, mabilis na umikot ang kanyang isip, nag-iisip ng mga hakbang. Hindi niya akalain na ang Bug King na ito ay magiging kakaiba na kaya nitong lamunin ang Yuan Chi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Yuan Chi sa Star Space ay nabawasan ng malaki, at malapit na itong makarating sa ibaba. Ang nakakaawa na Yang Kai Star Mark ay nag-iipon ng kapangyarihan sa loob ng ilang buwan, ngunit bago pa man ito magamit, ang Insect King ay gumawa ng matinding hakbang laban dito. Upang maiwasan ang Bug King na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanyang laman at dugo pagkatapos lamunin ang Yuan Chi, nagmamadaling pinaandar ni Yang Kai ang Truyang Tactics at ibinuhos ang Truyang Yuan Chi sa kanyang meridian sa Star Space. Lalong nasasabik ang Bug King habang lumalamon ito. Bagamat hindi malulunasan ng pamamaraang ito ang ugat ng problema, maaari itong makabili ng ilang oras.
Si Yang Kai at ang matandang demonyo ay mabilis na nakaisip ng mga hakbang. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagtanong si Yang Kai. Old Demon, pwede ka bang pumasok sa Star Space? Natigilan ng matandang demonyo. Hindi sinubukan ng Old Servant, ngunit kahit na makapasok ang Old Servant, hindi ako ang kalaban ng Haring Bug. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang Old Demon ay inihagis lamang ang kanyang sarili sa isang bitag. Subukan at tingnan kung maaari kang pumasok. Hinimok ni Yang Kai. Gusto mo ba talagang pasok? Ang Old Demon ay hindi mapalagay. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ang Old Demon ay walang magawa, ngunit sa sandaling ito, si Yang Kai ay nasa panganib din, kaya hindi siya makatakas. Inihanda ang sarili, ibinalot niya ang Soul Breaker Owl sa kanyang sarili at lumapit sa likod ng kamay ni Yang Kai, bumubulong ng ilang salita sa takot, pagkatapos ay sumugod sa Star Space. Ilang sandali pa, ang Old Demon ay tumakas sa gulat. Maaari talaga nitong lumunin ng mga banal na kaluluwa. Ang Old Servant ay takot na takot. Ngayon lang, kung hindi siya tumakbo ng mabilis, kung hindi nilalamon ng Bug King ang Yuan Chi ni Yang Kai, hindi siya makakatakas. Kung makapasok ka, madali lang. Tumiti si Yang Kai. Young Master, may pangsugpo ka. Narinig ng Old Demon ang kanyang sinabi at tuwang-tuwa. Hindi ako 100% sigurado, sinusubukan ko lang. Sinabi ni Yang Kai, na direktang ginagamit ang matigas na kalooban upang pilit na kunin ang enerhiya ng matigas na Golden Skeleton. Kasabay nito, ang yang liquid ng dantian ay patuloy na sumasabog, nagiging napakalaking enerhiya at patuloy na bumubuhos sa Star Space. Ang katawan ni Yang Kai ay masasabing mayroong 3 bodega ng enerhiya. Ang isa ay ang Star Space sa likod ng kamay. Ito ang eksklusibong bodega ng Star Mark, kaya nag-imbak ito ng pinakamababang halaga ng enerhiya. Ang pangalawa ay ang yang liquid ng dantian. Ito ang pundasyon ng lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai. Ang kapangyarihan ng lahat ng kanyang martial skills at mga galaw ay nakadepende sa yang liquid ng dantian. Ang ikatlo, at ang pinakamalaking bodega, ay ang matigas na gininto ang balangkas. Ang matigas na gintong balangkas ay maaaring tumanggap ng anumang uri ng enerhiya. Ang mga table tasks ni Yang Kai, Spirit Grass, Spirit Fruit, Spirit Cultivation, hanggat hindi ito sa katangian ng Yang, lahat ng ito ay maiimbak dito. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng kapasidad ng pag-iimbak, ang enerhiya ng matibay na Golden Skeleton ay maraming beses na mas malaki kaysa sa kabuuang halaga ng Yang liquid sa dantian. Sa sandaling ito, ang Yuan Chi fluctuations na lumalabas mula sa katawan ni Yang Kai ay masasabing lubhang nakakatakot. Sa pagdagsa ng enerhiya, sinimulan din itong lumunin ng Bug King sa Star Space na lalong nalasing. Young Master, ikaw. Natigilan ang Old Demon. Sinisikap mo bang patayin ito? Mas mabuti kung maaari, ngunit kung hindi, kailangan mong pumasok at lumaban. Ang sagot ni Yang Kai ay maikli at komprehensibo, at pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa Star Space. Sa paglipas ng panahon, ang Bug King na nag-drill sa Star Space ay unti-unting nawawala. Ito ay medyo matalino, kung hindi ay hindi nito magagawang utusan ang kanyang mga nasasakupan na palibutan at hulihin ng biktima. Noong nakaraan, kapag nakahuli ito ng biktima, lalamunan muna nito ang iba't ibang uri ng enerhiya sa katawan ng biktima, at pagkatapos lunukan ng enerhiya, saka nito uubusin ang laman at dugo ng biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, nalaman nitong may mali. Ang enerhiya sa katawan ng bagong biktimang ito ay talagang walang katapusan, nang walang kahit kaunting tanda ng pagkahapo. Bagamat tuwang-tuwa ito noong una at kumain hanggang sa mabusog, hindi nagtagal ay namamaga ang katawan nito. Hindi na ito makakain, ngunit patuloy pa rin ang pagbuhos ng enerhiya sa kanyang katawan, dahilan para hindi ito mapakali at hindi mapakali, nagmamadaling tumakbo pakaliwa at kanan sa Star Space. Gayunpaman, madali itong makapasok, ngunit paano ito naging napakadaling lumabas? Nilabanan ito ni Yang Kai noon at alam niyang napakabilis nito. Kapag nabawi na nito ang kalayaan, magiging napakahirap itong makuha, kaya natural na imposibleng hayaan itong umalis. Ang patuloy na pag-agos ng enerhiya ay katumbas ng pagsil sa labasan, na ginagawang imposibleng makatakas ito. Ang true Yang secret art ni Yang Kai ay itinulak sa limitasyon. Mahigit kalahati ng Yang liquid sa dantian ang bumukas at bumuhos sa Star Space, kung saan ito ay tuluyang nilamon ng Bug King. Sa likod ng kanyang kamay, tila may umuugong na tunog habang sinusubukang tumakas ng Bug King. Sa isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha, muling bumukas si Yang Kai ng ilang patak ng Yang liquid, kasama ang enerhiyang nakuha mula sa mahinahon na Golden Skeleton, at ipinadala silang lahat sa Star Space. Habang patuloy na sumasabog ang Yang liquid, naging pula na ang laman at dugo ni Yang Kai. Nag-iinit ang buong katawan niya, para siyang iniihaw sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang kanyang balat ay umaagos din ng dugo. Old Demon. Naramdaman ni Yang Kai na oras na at tumawag siya sa kanyang isipan. Nang makitang determinado si Yang Kai, ang puso ng Old Demon ay naging malupit, at walang pag-aalinlangan, nag-drill siya sa Star Space gamit ang Soul Breaker Alt. Martial Peak, Kabanata 189. Heaven Devouring Insect. Naramdaman ni Yang Kai na ang Old Demon at ang Insect King ay mahigpit na naglalaban sa Star Space sa likod ng kanyang kamay. Kahit na ang Old Demon ay hindi kalaban ng Insect King noong una, hindi matuno ng Insect King ang enerhiyang nilunok nito.
Namamaga ang katawan nito at nabawasan ng husto ang bilis nito. Ang Old Demon ay talagang pantay na naitugma rito. Sa paglipas ng panahon, ang Insect King ay lumunok ng higit at higit na enerhiya, at ang Old Demon ay unti-unting binaliktad ang sitwasyon at nakakuha ng mataas na kamay. Ipinakita ng Soulbreaker Owl ang kapangyarihan nito at pinilit ang Insect King na umatras, na nag-iwan ng mga sugat sa lahat ng dako. Nag-iinit ang likod ng kamay niya. Matapos makatiis ng napakaraming lakas, si Yang Kai mismo ay nasugatan din. Pagtingin sa ibaba, ang orihinal na nakatagong star space ay namumukadkad na ng liwanag. Gaya ng dati, ang walang katapusang starfield ay lumitaw sa kanyang mga mata. Sa starfield, si Yang Kai ay tila nakakita ng dalawang figure, isang itim at isang ginto, na nagkuro sa isa't isa. Isang sunog na amoy ang lumabas. Ito ay dahil nagbuhos siya ng labis na Truyang Yuan Chi at nasunog ang kanyang kamay. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagbuhos sa Truyang Yuan Chi. Ang malaking halaga ng Yuan Chi ay hindi lamang nadaig ang Insect King, ngunit naapektuhan din ang Old Demon. Ang Divine Soul ng Old Demon at ang Soulbreaker Owl ay masasamang bagay. Ang tunay na Yang Yuan Chi ang kanilang kalaban. Kung hindi nito nakilala si Yang Kai bilang amo nito, hindi mate atago ng Old Demon ang Soulbreaker Owl sa kanyang katawan. Karaniwan, hindi ito magiging problema, ngunit ngayon, mahinang naramdaman ng Old Demon na parang matutunaw na siya ng sobrang init at Yang Yuan Chi. Ang puso ng matandang demonyo ay napuno ng pagkabalisa. Sabik nitong ibinahagi ang iniisip nito kay Yang Kai, ngunit hindi pa rin ito nakatanggap ng tugon mula kay Yang Kai. Parang naghintay ito ng libu-libong taon, malabong narinig ng matandang demonyo ang tawag ni Yang Kai. Labas. Halos mapaiyak ang Old Demon. Ngayon pa lang, naisip pa niya na walang awa si Yang Kai para sirain siya at ang Insect King, kaya hindi siya nagbigay ng anumang tugon sa kanya. Ngayong narinig niya ang tawag ng Young Master, naantig siya sa punto ng pagkamatay para sa kanyang kaibigan. Walang lakas ng loob na magtagal, binuksan ni Yang Kai ang isang puwang sa star space. Agad na tumakas ang Old Demon. Gusto rin ng Insect King na tumakbo palabas, ngunit bumukas at sumara ang agwat. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataon. Star Mark. Napasigaw si Yang Kai habang dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamao. Ang pattern ng walang katapusang starfield ay nakahover sa paligid niya, ginagawa itong madilim na kuweba sa isang mabituing kalangitan. Sa isang malakas na putok, ang buong kuweba ng insekto ay tila nanginginig ng ilang beses. Nagluwa pa si Yang Kai ng isang subo ng dugo. Walang bakas ng star mark sa paligid, kaya nakita ng matandang demonyo ang lahat ng nangyari. Nagulat siya at hindi napigil ang mapabulalas. Young Master. Ayos lang ako. Iniluwa ni Yang Kai ang ilang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay humihingal. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa kanang kamay niya. Sa likod ng kanang kamay niya. Ito ay isang madugong gulo, at maging ang mga ugat at puting buto ay malabong makita. Matapos itong maingat na suriin, biglang ngumiti si Yang Kai. Ang Insect King ay patay na, at wala nang anumang aura sa katawan nito. Una, ito ay pinakain sa kanya ng napakaraming enerhiya. Pagkatapos ay nasugatan ito ng husto ng Old Demon, at pagkatapos ay kumuha ng Star Mark. Isang himala na natas ito. Nang inagang puso ng Old Demon, at pagkaraan ng ilang sandali, taos puso niyang sinabi. Young Master, hinahangaan ka ng old servant na ito. Hindi niya maiwasang humanga sa Star Mark ni Yang Kai. Hindi niya inatake ang target, sa halip ay direktang pinasabog ito sa likod ng kanyang kamay. Kung mayroong kahit kaunting pagkakamali, si Yang Kai ay namatay ng walang pag-aalinlangan. Sa kabutihang palad, nakontrol ito ni Yang Kai ng husto. Karamihan sa mga pinsala mula sa paglipat na ito ay idinagdag sa katawan ng Insect King, at siya ay nagdusa lamang ng kaunti. Upang maging walang awa sa kanyang sarili, hindi ito isang bagay na magagawa ng isang normal na tao. Taos pusong hinangaan ng Old Demon Yang Kai. Mag-ingat ka sa paligid mo, baka kailangan ko pang gumaling ng ilang araw. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang damit at binalot ang kanyang nasugatan na kanang kamay. Matapos siyang magmadaling babala ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Napakalaki ng kapangyarihan ng Star Mark. Noong nakaraan, nagawang talunin ni Yang Kai ang isang rank 6 monster beast sa lupa sa isang suntok. Ngayon, kahit na kaunti lang ang naranasan niya, hindi yun isang bagay na kayang harapin ng Chi Transforming Stage 5 Cultivator. Ang kanyang kanang kamay ay nasa matinding sakit, ang kanyang Yuan Chi ay nasa kaguluhan, at ang kanyang mga panloob na organo ay medyo nawala sa pagkabigla. Ang tanging bagay na nagpasaya kay Yang Kai ay na kahit naduguan ang likod ng kanyang kamay, nananatili pa rin ang star space, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya magagamit ang Star Mark sa hinaharap. Kinailangan ng maraming pagsisikap para maiayos ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi. Palagi niyang pinaandar ang Truyang Secret Art, kinokontrol ang Truyang Yuan Chi sa kanyang katawan upang painitan ang nasugatang bahagi at alisin ang mga namuong dugo sa kanyang katawan. Pagkaraan ng 2 araw, dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagtanong. Hindi ba pumapasok ang mga insektong iyon? Ito ang problemang pinakakinakabahan niya. Hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa maliliit na insektong iyon, dahil mababa ang antas ng mga ito, ngunit marami sa kanila, ngunit ang malalaking insektong iyon ay malinaw na hindi mababang antas ng Monster Beast, sino man sa kanila ay hindi mas masahol pa kaysa sa mga disipulo ng Red Cloud Sect.
Hindi. Sumagot ang old demon. Ang mga insektong iyon ay hindi ng ahas na pumasok dito, ito ang tirahan ng Insect King. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai, at hindi niya maiwasang maramdaman na mas mabilis nang gumaling ang kanyang mga sugat kaysa dati. Kinalas niya ang telang nakabalot sa kanang kamay. Bagamat duguan pa ang likod ng kanyang kamay, malinaw na mabilis itong gumaling, at hindi na makita ang mga puting buto at ugat. Tila alam ng old demon ang mga pagdududa ni Yang Kai, at sinabing, noong huling beses, piniino ni Yang Master ang ilang patak ng blood kong ilang bead sa kanang peninsula ng Red Cloud Sect, at ang kanyang dugo at chi ay tumaas ng husto. Natural, ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa dati, at sa mas maraming dugo at chi, ang kanyang sigla ay mas masigla. Kaya ganyan. Palihim na tumanggo si Yang Kai. Young Master, bagamat patay na ang Insect King, naramdaman mo bang may naiwan ito sa iyo? Nagtanong ang old demon ng isang tanong na nagpagulo kay Yang Kai. Ano ito? Hindi alam ng matandang lingkod na ito, mangyaring suriin itong mabuti. Nakikinig sa kanyang seryosong tono, sumimangot din si Yang Kai, at isinubsob ang sarili sa paghahanap sa kanyang katawan. Pagkaraan ng mahabang panahon, talagang nakita niyang may mali sa kanyang katawan. Nagkaroon ng kakaibang enerhiya na naninirahan sa dantian, ngunit hindi ito ang tunay na Yang Yuan Chi na kanyang nilinang, at hindi rin ito hinihigop ng matigas na gintong skeleton. Ang pananatili sa dantian, kung hindi dahil sa paalala ng matandang demonyo, hindi ito matutuklasan ni Yang Kai. Anong nangyayari? Ang natitirang enerhiya ng Insect King. Nagdududa si Yang Kai. Nang marinig niya itong sabihin, hindi napigilan ng matandang demonyo na makahinga ng maluwag. Tama na, anong alam mo? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Young Master, naaalala mo ba ang matandang alipin na ito na nagsabi na ang bagay na ito ay katulad ng isang sinaunang insekto na kilala ko? Tumanggo si Yang Kai. Noong una, ang matandang lingkod na ito ay kainahinala lamang, ngunit hindi sigurado. Kung tutusin, hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng bagay sa aking sariling mga mata, narinig ko lamang ito. Nang maglaon, noong inawi ko ito, ako ay 50% minus 60% sure. Ngayong may kakaibang nararamdaman ng Young Master, nakakasigurado ako na iyon talaga ang sinaunang insektong iyon. Anong klaseng insekto? Ang Heaven Devouring Insect ng Emperador. Matapos sabihin ng old demon ang pangalan, mabilis siyang bumati. Congratulations Young Master, malapit ka nang makakuha ng isa pang kayamanan. Napakalaki ng kapalaran ng Young Master, ang matandang lingkod na ito ay naiinggit. Magsalita ng malinaw. Umupo si Yang Kai ng tuwid, handang makinig sa pag-uusap ng matandang demonyo tungkol sa ilang hindi kilalang sikreto. Ang mga sinaunang mutated na insektong ito ay kumakain ng kahit ano, at mas gusto nilang lumunin ang lahat ng uri ng enerhiya at laman. Bukod dito, ang bawat Heaven Devouring Great Emperor Insect ay may isang uri ng pagkakataon, kung ang isang tao ay maaaring pinuhin ito, maaari silang makakuha ng malaking benepisyo. Ang pagkakataong ito ay maaaring maging isang pinakamataas na kasanayan, maaari itong maging isang uri ng nangungunang kasanayan sa militar, maaari itong maging isang malakas na lihim na kayamanan, maaari itong maging mas malamang na madagdagan ang lakas ng isang tao nang walang anumang epekto. Mayroong libu-libong mga pagbabago, ito ay hindi alam, ito ang lahat ay nakasalalay sa swerte ng isang tao. Paano magkakaroon ng isang insekto ng mga bagay na ito sa kanyang katawan? Naiintindihan ko na maaari itong magpataas ng lakas ng isang tao, ngunit ito ay masyadong kakaiba para sa kanya na magkaroon ng isang pinakamataas na kasanayan o martial skill, hindi ba? Nagulat si Yang Kai. Young Master, maaaring hindi mo alam, ngunit ang Heaven Devouring Great Emperor Insect na ito ay napakabihirang, naglalaman ito ng Heavenly Way, mayroon itong napakaraming kababalaghan na kahit na ang matandang lingkod na ito ay mas mababa dito. Bukod dito, mayroong maraming pinakamataas na kasanayan at militar mga kasanayan sa mundong ito, sila ay ipinanganak ng langit at lupa, na umiiral sa mundo, sila ay natuklasan ng mga nakatakdang tao, kaya hindi nakakagulat na ang mga bagay na ito ay lumitaw sa katawan ng isang insekto, hindi banggitin na ito ay ang sikat na Heaven Devouring Great Emperor Insect. Puno ng inggit ang tono ng matandang demonyo, ngunit matapos makitang matagal na hindi tumugon si Yang Kai, sinabi niya ng may pagtataka. Young Master, hindi ka naniniwala. Hindi ko alam, pero dahil ma-refine ito, malalaman natin kung talagang napaka-magical pagkatapos ng pagpino. Hindi sinabi ni Yang Kai kung maniniwala siya o hindi. Mali ang narinig niya, ngunit ang nakikita ay naniniwala. Higit pa rito, narinig lamang ng matandang demonyo ang tungkol sa Heaven Devouring Insects na ito mula sa sabi-sabi, kaya hindi niya alam ang katotohanan. Ipinikit muli ni Yang Kai ang kanyang mga mata, ginamit ni Yang Kai ang kanyang isip para makipag-usap sa kakaibang enerhiya na namuo sa dantian, at ginamit ang True Yang Secret Art para sunugin ito ng mainit na True Yang Yuan Chi. Isang cycle, dalawang cycle. Araw-araw, dahan-daang nagbabago ang enerhiya. Sa simula, hindi ito tugma kay Yang Kai, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na naiwan ng Insect King, hindi isang bagay na pag-aari mismo ni Yang Kai. Ngunit habang nasusunog ito, unti-unti itong nahawa sa aura ni Yang Kai, at sa wakas, isang araw, bigla itong nahati sa dalawa at hindi napigil ang pumasok sa katawan ni Yang Kai.
Kasabay nito, naramdaman ni Yang Kai ang matinding sakit na nagmumula sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat, na para bang binansagan siya ng bakal. Mabilis na dumating ang sakit at mabilis na umalis, at bago pa makapag-react si Yang Kai, nawala na ito. Maingat na sinusuri ang sarili niyang lakas, nalaman niyang nasa Chi Transformation Stage 5 pa siya. Ang matandang demonyo, ang malaking sinungaling na ito. Nagalit si Yang Kai. Hindi man siya naniniwala sa sinabi ng matandang demonyo noon, mahina pa rin siyang umaasa na lalakas pa ang kanyang lakas. Ngunit kahit na pagkatapos na pinuhi ng bagay na iyon, ang kanyang lakas ay hindi tumaas, hindi pa banggitin ng isang supreme secret art, isang walang katulad na martial skill, at kahit na ang anino ng isang artifact. Pagmulat ng kanyang mga mata na may mapupulang mukha, ang matandang demonyo ay naiinip na nagtanong. Young Master, may napala ka ba? Gain my ass, napino na ang bagay na iyon. Malungkot na sumagot si Yang Kai. Nagulat ang old demon. Imposible, ito ang maalamat na Heaven Devouring Great Emperor's heavenly energy na naiwan. Ang mga alamat ay pawang kasinungalingan. Taos-pusong sabi ni Yang Kai. Hindi, alam ni Young Master, ngunit ang matandang lingkod na ito ay naaalala na may isang kaaway na, dahil dinalisay niya ang Heaven Devouring Insect ng dakilang emperador, nakakuha ng isang pinakamataas na lihim na sining, at naging tanyag. Ito ay hindi isang alamat, ito ay isang tunay na bagay, ang matandang alipin na ito ay sumusumpa sa kanyang buhay. Sa kanyang kaluluwa, halos magmura ang old demon. Martial Peak, Kabanata 170. Flaming Young Wings. Sa pangkalahatan, kung ang matandang demonyo ay nang-ahas na maggarantiya ng isang bagay sa kanyang divine soul, siya ay 70% sigurado dito. Nang marinig niya itong sabihin, hindi maiwasan ni Yang Kai ang maging seryosong ekspresyon. Kung iyon talaga ang tinatawag na heavenly energy, tiyak na hindi siya lalabas na walang dala. Inaalala ang lahat ng nangyari, itinoon ni Yang Kai ang kanyang atensyon sa mga balikat sa magkabilang gilid ng kanyang likod. Nang mapino ang kakaibang enerhiya, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang mga balikat. Maliban doon, walang ibang abnormalidad. Nang itinoon niya ang kanyang atensyon doon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi na damaloy sa kanyang mga balikat, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakatali ay lumitaw sa kanyang puso. Nang dumating ang pakiramdam na ito, hindi niya maiwasang dagdagan ang output ng kanyang Yuan Chi. Biglang naputol ang pagkakatali. My God! Daing ng old demon. Kung siya ay may pisikal na katawan, siya ay nasa estado ng pagkabigla ngayon. Nabuhay ang old demon na ito na nakakaalam kung ilang taon na. Kahit na siya ay nabuklod sa lahat ng oras na ito at kamakailan lamang ay lumabas, siya ay napakaraming kaalaman. Kakaunti lang sa mundo ang maaaring makapagpawalas sa kanyang katahimikan. Ngunit ngayon, nawala ang kanyang katinuan. Ito. Si Yang Kai ay natigilan din. Hindi niya akalain na may mangyayaring kakaibang bagay. Sa kanyang likod, may dalawang pakpak na puro true yang Yuan Chi. Hindi malaki ang mga pakpak, mga 5 talampakan lang ang haba. Ang tunay na yang Yuan Chi na ginawa sa kanila ay tila hindi matatag. Umindayog ito at nanginginig ayon sa pagtaas at pagbaba ng mode ni Yang Kai. Nang tumingin sa gilid, nanginginig ang mga mata ni Yang Kai. Ang pares ng mga pakpak na ito na tumubo mula sa kanyang mga talon ng balikat ay may engranding disenyo na nagpapakita ng isang pakiramdam ng kagandahan. Lalo na ang kulay ng true yang Yuan Chi, ito ay parang nagngangalit na apoy, na nagbibigay sa mga tao ng ligaw at walang pidyon na pakiramdam. Si Yang Kai at ang old demon ay hindi nagsalita. Para silang nawalan ng kakayahang magsalita. Ang lahat ng kanilang isip ay nakatuon sa mga pakpak. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang bumalik sa katinoan si Yang Kai. Kumunat ang noo niya at sinabi, Old demon, ano ito? Nilunok ng old demon ang kanyang laway at sinabi, ang lakas ng paglipad, lihim na kayamanan. Hindi. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa isang lihim na kayamanan. Ito ay isang kakayahan na ipinagkaloob sa Young Master ng Heavenly Energy. Ang matandang alipin na ito ay hindi naiintindihan ang mga misteryo sa likod nito. Tanging si Young Master lamang ang makakaalam nito sa iyong sarili sa hinaharap. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, at sa isang pag-iisip, ang dalawang Yang Inflammation Wings sa kanyang likod ay pumapalpak, na umihip ng mahinang simoy ng hangin sa kuweba. Talagang dinala siya nito sa ere. Ngunit bago pa siya makakalipad ng napakataas, nataman niya ang pader ng kuweba at ang flaming yang wings sa kanyang likod ay biglang nawala, dahilan upang bumagsak si Yang Kai sa lupa, nanlabo ang kanyang paningin. Maingat siyang nag-aral at nag-eksperimento ng mahabang panahon. Kinumpirma ni Yang Kai na talagang nakuha niya ang kapangyarihan ng paglipad mula sa Heaven Devouring Great Emperor. Ang pares ng Yang Inflammation Wings ay talagang nakondensed mula sa True Yang Yuan Chi sa kanyang katawan. Matapos kumpirmahin ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Sa mga tao ng Red Cloud Sect sa Hidden Island, kahit na walang sinabi si Yang Kai sa old demon nitong mga araw na ito, sa totoo lang ay medyo nag-aalala siya. Hindi niya alam kung paano babalik. Noong una, gusto niyang mag-cultivate sa Yuan Chi Realm at magkaroon ng kakayahang lumipad bago gumawa ng anumang plano. O mahuli ang isang lumilipad na monster beast sa Hidden Island. O dalhin siya pabalik, ngunit kahit na anong paraan ito, medyo hindi ito mapagkakatiwalaan. Na pagkatapos ng lahat, ang Hidden Island ay libu-libong milya ang layo mula sa CCT.
Kahit na ang isang eksperto sa Immortal Wonder Realm ay maaaring hindi makakalipad, lalo pa ang eksperto sa Yuan Chi Realm at ang Monster Beast na maaari niyang mahuli. Ngayon, maaari niyang gamitin ang True Yang Yuan Chi para i-condense ang isang pares ng Yang Inflammation Wings sa likod niya. Nalutas ang problemang gumugulo kay Yang Kai. Ang pares na ito ng Yang Inflammation Wings. Ayon sa Old Demon, nagmula ito sa natitirang heavenly energy ng Heaven Devouring Great Emperor, hindi isang lihim na kayamanan. Ito ay hindi isang martial technique, ngunit isang espesyal na kakayahan na nagmula rito. Ngunit kung nais niyang gamitin ang kakayahang ito, katulad nito, makakakonsumo ito ng maraming primordial chi. Ang kuweba ay hindi angkop para sa pagsubok sa Yang Inflammation Wings. Pinigilan ni Yang Kai ang pananabik sa kanyang puso at biglang may naisip na problema. Old Demon, sinabi mo na ang mga insekto sa labas. Young Master, masyado kang maraming iniisip. Ang mga insekto ng Heaven Devouring Great Emperor ay napakabihirang. Bagamat marami itong inapo, ang mga insekto sa labas ay hindi na masasabing mga insekto ng Heaven Devouring Great Emperor. Isa lamang silang uri ng Monster Beast. Malinaw na alam ng matandang demonyo kung ano ang iniisip ni Yang Kai. Sigh. Napabuntong hininga si Yang Kai, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang mga insektong iyon ay hindi maaaring patayin. Kung ang bawat isa sa kanila ay may heavenly energy sa kanilang katawan, hindi ba't ito ay kakilakilabot? Muling nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Ngunit pagkatapos na pinuhin ang insekto ng Heaven Devouring Great Emperor, nalaman kung kaya kung kontrolin ang mga insektong iyon. May ganun ba? Nagulat ang matandang demonyo. Subukan mo at malalaman mo. Bumaling ang isip ni Yang Kai, at maraming insekto ang sumugod mula sa labas. Ang iba ay malaki at ang iba ay maliit, ngunit lahat sila ay tumigil sa labas ng kuweba, na para bang ang kuwebang ito ay isang bawal na lugar para sa kanila. Haha, ganito talaga. Natatawang sabi ni Yang Kai. Bagamat hindi nakamamatay ang maliliit na insektong iyon, marami sa kanila. Ang ikinatuwa ni Yang Kai ay ang malalaking insektong iyon ay pawang 3rd o 4th grade monster beast, at mayroon pang ang dalawa na umabot sa 5th grade. Ikalimang baitang, nakatumbas ng isang Yuan Chi Master. Ang paghahanap ng mga kayamanan sa Hidden Island ay magiging mas madali sa kanilang tulong. Ang paglalakbay na ito sa yungib ng tigre ay talagang tama. Sa mabuting kalooban, lumabas si Yang Kai sa kuweba, at ang malalaki at maliliit na insektong iyon ay mabilis na umatras, na nagkusa na gumawa ng landas para sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang mamangha ang Old Demon. Pagkatapos ng bagay na ito, binalak ni Yang Kai na direktang umalis sa kuweba ng insekto at dalhin ang grupong ito ng mga insekto sa Hidden Island, ngunit bigla niyang naalala ang isang tao. Hindi alam ni Yu Aoqing kung ano ang nangyari sa ipinagmamalaking anak ng Red Cloud Sect na ito sa ngayon. Kung siya ay patay na sa sandaling ito, natural na abo sa abo, lupa sa lupa, lahat ng mga naunang hinaing ay maaaring isantabi. Kung hindi siya patay, gustong isama siya ni Yang Kai. Hindi ang pag-aalaga sa kanya, ngunit tiyak na mayroong mga pinuno ng Red Cloud Sect sa Hidden Island. Kung hindi niya sinasadyang makatagpo ang mga master na iyon pagkatapos lumabas, kasama si Yu Aoqing sa kanyang kamay, ito ay palaging isang bargaining chip. Sa pag-iisip nito, sinundan ni Yang Kai ang landas sa kanyang alaala patungo sa lugar kung saan nakakulong si Yu Aoqing. Pagkatapos ng mahabang panahon na paglalakad, sa wakas ay nakarating na sila sa kuweba mula sa dati, ngunit nang ipasok ni Yang Kai ang kanyang ulo sa loob upang tingnan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kuwebang ito, hindi lang si Yu Aoqing. Bilang karagdagan sa kanya, mayroong 3 iba pang mga tao. 2 sa kanila ay mga nakababatang henerasyong disipulo ng Red Cloud Sect, at ang isa ay elder ng Red Cloud Sect. Narinig ni Yang Kai ang kanyang pangalan noong siya ay nasa barko. Si Meng Xingyuan, kahit na ang kanyang lakas ay hindi may kukumpara kay Yu Shuping, siya rin ay isang 7th layer Yuan Chi Master. Bakit sila nandito? Natigilan si Yang Kai. Nandito si Meng Xingyuan at ang iba pa, ang swerte ni Yu Aoqing. Matapos masira ang barko, nagkalat ang mga tao ng Red Cloud Sect. Nagtipon si Meng Xingyuan ng ilang disipulo, at tulad ni Yu Aoqing at ng iba pa, ginalugad nila ang Hidden Island habang naghahanap ng mga disipulo. Sa loob ng maraming araw, nakatagpo sila ng maraming panganib sa daan, at ang mga alagad ay dumanas ng matinding casualty. Ngayon, 2 tao na lang ang natitira. Ngayon, pagdating nila dito, nakita nilang medyo kakaiba ang panlabas na layer ng fog, kaya lumipad si Meng Xingyuan kasama ang 2 disipulo para mag-imbestiga. Nang mag-imbestiga sila, natagpuan nila ang katawan ni Chi Yuan, at pagkatapos ay sinundan ang mga pahiwatig sa kuwebang insekto na ito. Sa pasukan ng kuweba ng insekto, mayroong isang piraso ng punit na tela mula sa damit ni Yu Aoqing. Alam kaagad ni Meng Xingyuan na hindi maganda ang sitwasyon, kaya't pinangunahan niya ang 2 disipulo na pumasok. Akala niya ay napakahirap, ngunit hindi niya inaasahan na hindi sila makakatagpo ng anumang pag-atake sa daan, at napakadaling matagpuan. Yu Aoqing. Paano nila malalaman na ang lahat ng mga insektong iyon ay ipinatawag lamang ni Yang Kai, kaya napakakinis nito? Nang bumalik si Yang Kai, si Meng Xingyuan at ang disipulo ng Red Cloud Sect ay kara-rating lang. Natarante si Yu Aoqing, at sa takot, inilarawan niya ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw, pati na rin ang kapalaran ni Zhang Yu at Luo Chenchen.
Habang nagsasalita siya, lumitaw si Yang Kai, at ang magkabilang panig ay natigilan. Hindi naalala ni Meng Xingyuan na ang Red Cloud Sect ay may ganoong disipulo, at halatang hindi inaasahan ni Yu Aoqing na makakabalik ng buhay si Yang Kai. Ngunit kaagad, ang mga mata ni Yu Aoqing ay namumula sa sama ng loob at galit, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi. Marshal Uncle Meng, ang taong ito ay hindi isang disipulo ng aking Red Cloud Sect, ngunit isang magnanakaw na nakihalo sa barko. Chi Yuan pinatay niya, hinihiling ko kay Marshal Uncle Meng na kumilos, at ipaghiganti si Junior Brother Chi Yuan. Hindi niya binanggit na pinahiya siya ni Yang Kai, sa takot na kung kumalat ang bagay na ito, hindi ito makakabuti para sa kanya. Dati, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Yang Kai. Una sa lahat, sila lang ni Yang Kai ang nandito, at ang ilan sa kanila ay nasa iisang bangka. Pangalawa, siya ay pagod sa pisikal at mental, at hindi siya ang kalaban ni Yang Kai. Ngunit ngayon ay iba na, nahanap na ni Meng Xingyuan at ng iba pa ang lugar na ito, kaya ligtas siyang makaalis. Para kay Yang Kai, ang lalaking ito na naghubad ng kanyang mga damit at nilapastangan ang kanyang katawan, paanong si Yu Aoqing ay papayag na palaya siya. Hindi siya makapaghintay na pira-piraso si Yang Kai gamit ang sarili niyang mga kamay, para ilabas ang puot sa kanyang puso. Hanggat namatay siya, walang makakaalam kung ano ang nangyari sa araw na iyon, at siya pa rin ang magiging mapagmataas na anak ng Red Cloud Sect. Pagkatapos sabihin ito, bahagyang itinaas ni Yu Aoqing ang kanyang ulo, tumingin kay Yang Kai ng mayabang, ang kanyang mga mata ay napuno ng kagalakan ng paghihiganti. Nanlamig ang mukha ni Meng Xingyuan, at sumigaw siya. Brat, ang lakas ng loob mong patayin ang disipulo ng Red Cloud Sect. Patayin siya para sa akin. Ang mga salitang ito ay nakadirekta sa dalawang disipulo ng Red Cloud Sect. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang dalawa ay hindi nag-atubili na patayin si Yang Kai. Matalim na tinitigan ni Yang Kai si Yu Aoqing, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng lamig, ang kanyang anyo ay kumikislap, at siya ay kumislap ng higit sa 10 talampakan ang layo. Nang maabyutan ng dalawang disipulo ng Red Cloud Sect, muling kumislap si Yang Kai, at pagkaraan ng ilang ulit, nawala ng walang bakas. Sobrang bilis. Hindi napigilan ni Meng Xingyuan na mapabulalas, ang footwork na iyon ay talagang kamangha-mangha, at hindi niya alam kung anong antas iyon ng martial skill. Xingir, kaya mo pa bang maglakad? Tanong ni Meng Xingyuan. Ha? Tumango si Yu Aoqing. Lumabas kasama si Marshal Uncle. Gusto kong makita kung paano iniwan ng batang iyon ang hamog na iyon. Malamig na ngumuso si Meng Xingyuan, ngunit hindi siya nagmamadali, hanggat naroon pa ang hamog, sino mang cultivator sa ibaba ng Yuan Chi ay hindi magiging makakaalis, maliban kung mayroon silang artifact na uri ng paglipad. Marshal Uncle, dapat mo siyang patayin, gusto pa niyang ipahiya si Junior Sister Luo Chen, kung hindi ko siya pinigilan, nagtagumpay na siya. Malamig ang magagandang mata ni Yu Aoqing, nang walang kaunting kasalanan, siniraan niya si Yang Kai. Galit na galit si Meng Xingyuan. Mapangahas na magkaroon ng mga ideya tungkol sa aking Red Cloud Sect na disipulo, siya ay talagang matapang. Xingir, makatitiyak ka, kapag nahuli siya ni Marshal Uncle, mababalatan siya ng buhay. Nagpakita ng malamig ng ngiti si Yu Aoqing.